Okay, uminom na ng tubig, yung iinom ng tubig, ha? Baka mabilaukan kayo mamaya dyan. Okay. Last week, diniscuss natin ang first missionary journey o yung unang misyonerong paglalakbay no? Ni Paul o ni Pablo. Ano pa yung natatandaan nyo na pinag-aralan natin last week? Ano pa yung natatandaan nyo? Ha? Nabusog lang kayo? Okay, before yung citizenship niya, ano pa? Saan siya unang tinawag na Pablo? Ano ang dating pangalan niya? Saulo. Tapos, nagpalit ng Pablo. Anong talata? Pakibasa nga para ma-recall natin. Gawa 13, 13, 9. Okay, 13:9 ng gawa. Anong sabi doon? Okay, tatandaan nyo itong talatang ito sapagkat ang talatang ito ay importante. No? Napaka-importante ang talatang ito sapagkat maraming tao ang magtataka bakit Saulo ay naging Pablo. At least alam nyo na kung paano ito sasagutin at alam din ninyo kung anong talata sa Biblia makikita ito para pag ito ay itinanong sa inyo, madali nyo may papakita, ito yung dahilan, ito yung talata na nagsasabi na si Pablo ay dating Saulo na taga Tarsus, ngayon na hindi na sapagkat siya tinawag na ring Pablo. Bakit siya tinawag na Pablo? Bakit nagkaroon ng pagpapalit ng pangalan? Okay, siya ay nagpalit ng pangalan sapagkat siya ngayon ay hindi lamang sa mga Hudyo mangangaral, kundi siya ngayon ay magiging misyonero para sa mga hintil o mga hindi Hudyo. Pag sinabing hintil, ito ay isang hindi Hudyo. Anyone who is not a Jew is being called a Gentile or hintil. Kayo ba'y hintil? Bakit? Kasi kung Hudyo kayo, tingnan niyo yung mga ilong ninyo. Ang Hudyo kasi are known for being yung hook nose, di ba? Hook nose yun, parang ganun yung ilong nila, yun ang pagkakakilala sa kanila. Pero kayo, kahit magkabali-baliktaran na ang daan ng panahon, hindi kayo pagkakamalang Hudyo. Kasi ang mga ilong ninyo ay palapa ng nyog. Okay, so magkabaliktaran na ang panahon, hindi tayo pagkakamalang mga Hudyo sapagkat ang ating ilong ay parang ilong na pindinaanan ng pisod. Okay. So bukod pa doon, ano pa ang natutuhan ninyo noong last week? Ano pa ang natutuhan nyo last week? Shy? Okay. Ang pinaka-importante sa lahat, ito, trivia rin ito kasi bihira ninyo ito matututuhan at probably dito nyo lang ito matututuhan yung citizenship ni Apostle Paul. Ngayon, meron akong isang napansin na tinuro ko na hindi naman kayo nag-disagree pero palagay ko, medyo merong error ng kaunti. Ano ang nationality ni Apostle Paul? Hindi nyo alam, wala siya. Unless nanood ka sa video, ano? Nanood ka. Anong nationality ni Apostle Paul ngayon? Sabihin nyo nga. Siya ay Romano. At the same time, siya ay Hudyo. Okay. So, si Apostle Paul ay merong dual citizenship. Okay. Si Apostle Paul ay mamamayan ng Roma at the same time siya ay mamamayan ng Israel. Okay. Ano ang magandang bagay na naidulot kay Apostol Pablo
dahilan sa siya ay isang mamamayan ng Roma. Anong mabuting naidulot nito? Accessibility. No? Meron siyang access sa Roman Empire na hindi siya po pwedeng questionin sapagkat siya ay isang mamamayan ng Roma. Now, paano niya na-acquire yung kanyang citizenship? Hosanggini ba o Hosoli? Hosanggini, ano? Ang sabi ko kasi Hosoli, pag sinabi mo kasing Hosoli, it's a birth of soil, ibig sabihin yung bansa na kanyang pinanganakan ay pumapayag na kapag ikaw ay pinanganak doon, ikaw ay automatic na citizen. Yung bang Roman Empire ay automatic ang citizenship? Hindi. So, hindi pwedeng Hosoli. Yung Israel, automatic ba ang citizenship? Halimbawa, yung isang hintil, pinanganak sa Israel, anong nga? Hudyo na ba siya? Hindi rin. So basically, hosanggini lang si Apostle Paul kasi yung kanyang magulang ay mamamayan ng Roma kung kaya yun ang kanyang nakuha. Okay. So, napakalaking abante. Now, ang tanong nga dito, nagkamali ba ang Diyos sa pagpili kay Apostol Pablo? Hindi. Kung si Apostol Pedro ang kanyang pinili para maging apostol sa mga hintil, ano magiging problema ni Apostol Pedro? Ha? Pahinto-hinto siya, may restriction siya, kasi hindi siya makakapagpunta lalo na sa malayong lugar ng Roma, no? Kasi tatanungin yung citizenship niya, o question niya, nasan yung passport mo, whatever. So, ito yung malaking bagay na naging, sabihin natin na advantage kay Apostle Paul because of his dual citizenship, being a Jew and also at the same time being a Roman citizen. So, ibig sabihin, sa simula't-simula pa pala, ay hindi nagkamali ang Diyos at alam ng Diyos nung tawagin niya si Saul doon sa daan ng Damasco. Okay? So, hindi aksidente. Meron talagang purpose in life yung pagkatawag ng Diyos kay Apostle Pablo. So, meaning, hindi pala aksidente. Aksidente ba yung pagkatawag kay Apostle Pablo? Hindi. Nasa plan. Now, tatandaan natin na ganun din tayo, lahat ng mga anak ng Diyos ay tinawag niya, hindi ito aksidente. Nothing is an accident kung kayo ay nandito sa lugar na ito ngayon because just like Apostle Paul, may plano ang Diyos sa kanya nung siya'y tawagin. At yung pagkatawag ng Diyos na yun, hindi yun mali sapagkat yun ay suited or fitted dun sa purpose ng Diyos. Tama? Mali. Ngayon, kayo, nung pinili ng Diyos, suited ba kayo sa purpose ng Diyos? Ano yun? Anong purpose sa inyo? Kumain ng pansit? Diba? Always remember that there is a plan suited for you and that is the very reason why God is choosing people. Ang Panginoon ay pumipili ng tao sapagkat meron siyang allotted purpose. Hindi aksidente ang pagkakapili. Sapagkat pag tiningnan ninyo dito sa anong lugar ito? Belvedere, ilan lang kayong nandito, hindi lahat. So, hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa pagkatawag niya. Probably right now, hindi mo alam kung bakit, pero in the long run, you will find out. Kasi i-reveal din ng Diyos yan. Katulad yung nangyari kay Apostol Pablo. Hindi ba? Dati-dating nanguusig si Apostol Pablo, but in the long run, Apostol Paul became the one who is being persecuted. Nagkabaliktad ang mundo. Okay? Dahil siya tinawag ng Diyos. Okay. So ngayon, sa buhay ni Apostol Pablo, okay, si Apostol Pablo ay merong tatlong missionary journey. Meron siyang tatlong misyonerong paglalakbay. At pagkatapos ng tatlong misyonerong paglalakbay ay ang huling-huling hantungan ng kanyang buhay nung siya ay dalhin sa Roma. Okay, so tandaan nyo, first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and a voyage to Rome. Okay, ngayon, pag natutuhan ninyo ito, mapapansin ninyo yung inyong bagong tipan, ano? Makikita nyo doon yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, taga-Roma, taga-Thessalonica, kay Pilipos, sa Pilipos, sa Efeso, kay Timoteo, kay Tito, kay Filemon.
makikita ninyo sa pag-aaral natin kung kailan niya sinulat. So pag tiningnan ninyo yung Bible ninyo, titingnan niyo yung Bible na hindi lamang na para nakabulaga kayo, ano ba ito? Alam ninyo kung bakit nandoon yon. At ano ang historya ng kwento sa Korinto, anong kwento sa Korinto, anong kwento sa Thessalonica, anong kwento dito, dahil yon ay nandoon sa missionary journey ni Apostle Paul. Tatandaan natin, lahat yan si Apostle Pablo ang sumulat, ano? Yung mga yun. Hindi lahat, ano? Merong Juan, merong Pedro. Pero doon sa mga sulat ni Apostle Pablo, meron siyang sulat sa simbahan at meron siyang sulat na personal na tao. Okay. Tatandaan natin, yung lahat, okay? Yung lahat na sinulatan ni Apostol Pablo, yung iba diyang simbahan, hindi siya nagtayo, ha? Yung iba dyan na simbahan, hindi si Apostol Pablo ang nagtayo. Merong iba dyan, katulad ng Roma, hindi malaman exactly kung sino nagtayo, pero pinaghihinalaan nila si Lydia, yung mga, o yung iba namang simbahan na hindi si Apostol Pablo ang nagtayo. Ang pinagdududahan nila, tandaan nyo doon sa Pentecostes, yung 3,000 tumanggap, tapos nagkalat-kalat sila. Yung karamihan doon, nag-umpisa rin ng simbahan. So, ibig sabihin, nung si Apostol Pablo ay umiikot na sa pangangaral, yung ibang pinuntahan niya doon, hindi niya itinayong simbahan. Pero, lahat yon na simbahan na yon, ang kanilang pananampalataya ay tungkol sa Ebanghelyo. Okay? Ebanghelyo lamang ang kanilang pinaniniwalaan. In fact, mapapansin natin dito, pag pinag-aralan natin, katulad ditong pinag-aralan yung kanina, unang Juan, ano? Ano ang problema ng unang Juan? Ng Juan, bakit sinulatan ni Juan itong mga taong ito? May problema yan. Okay, kaya sinulatan niya ni Juan. Ang problema ng mga yan ay dahilan doon sa, yan ay close to 1,000 to 100 AD na eh. Mag-100 taon na yan, 100 AD. Ang naging problema kasi dyan, nung sinusulat, punta muna kay Juan para makita niya yung reason kung bakit sinusulatan. Kasi during that time, sa 100 AD na yan, kumakalat yung isang katuruan na ang tawag ay Gnosticismo or Gnosticism. Ano yung Gnosticism? Ano yung Gnostic? Tungkol sa knowledge. So everything is knowledge. Sabi nung, kasi pumapasok sa simbahan eh. Ngayon, ang napansin ni Apostol Juan, pumapasok sa simbahan itong mga taong ito. Pero ang sabi ni Apostol Juan, hindi naman ako natatakot sapagkat yung mga miyembro ng simbahan ay matapat na nananalig sa Panginoong Jesus. Kaya nakita niyo palagi niya sinasabi yung pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ng Diyos, kasi pumapasok nga yung Gnosticism. Kasi doon sa Gnosticism, ang kanilang paniniwala, lahat na physical ay masama. All physicals are evil. At ang lahat ng hindi nakikita ay mabuti. Yun ang turo nila. So pumapasok ito, kung kaya't ang sinasabi nila, si Jesus Christ ay masama dahilan si Jesus Christ ay may physical body. So this is the kind of teachings that John is trying to beat, ano? Dahilan sa si Jesus Christ may katawan eh. Di ano problema ni Jesus Christ? So ano siya ngayon? Masama siya ngayon. Kaya mapapansin niyo diyan, 1 John 1:9, ano sabi diyan? Pakisabi niyo ang 1 John 1:9. Anong sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive our sins and forgive all His righteousness. So, ang sabi dito, kasi kanya palagi sinasabi ng Panginoon ni Juan dito, na ini-emphasize niya na kung kayo nagkakasala, nandoon ang Panginoon sa pagpapatawad. Kasi nga, ang itinuturo doon, walang masama sa paggawa ng anumang bagay na physical. Kasi yun ang teachings ng Gnosticism. Now, meron pang isang lumabas doon sa Gnosticism na ang sabi naman doon, nung daw si Jesus Christ ay bautismuhan, doon lamang pumasok yung Espiritu ng Diyos at pagkatapos nung siya bago mamatay sa cross, lumabas uli yung Espiritu ng Diyos. That is also the kind of teaching going on doon sa, actually, encyclical letter yan. When you say encyclical letter, yung sulat niyan ay para sa pangkalahatang iglesia na nando doon sa Asia Minor. Kasi nga, ang Asia Minor ngayon, basically, that is in the perimeter ng Turkey, ano? So, yun na nga ang nagiging problema doon. So, ibig sabihin, merong mga dahilan kung bakit sumusulat si Apostol Pablo. Okay, may reason. Pero tatandaan nyo, ang lahat ng iglesyang sinulatan nila ay mga iglesyang mananampalataya na ng Panginoong Yesus at lahat sila ay nakapag-aral na ng Ebanghelyo. Okay, sa susunod nito, pag natapos natin ito, babalik ulit tayo, ano? Babalik ulit tayo
at bibigyan ko ng malaking pansin yung lahat ng himala at saka talinaga. Kasi yun yung turo ng Panginoon eh. Ang ginawa kasi natin nung una, lahat yung lang diretsuhan. Pero, at saka pinasok natin ito yung gawa, natapos natin, at saka itong apostol. After this, babalik ulit tayo doon kay Jesus Christ, pag-aaralan natin ang lahat ng himala at lahat ng talinaga. You will be amazed sa teachings ng Panginoon. Kasi, tinuloy-tuloy lang natin eh. Pero babalik ulit tayo doon sa teachings ni Jesus Christ. Anyway, second missionary journey. Okay, ito yung first missionary journey. Oh. Okay, first missionary journey. Ito yung kauna-unang paglalakbay ni Apostol Pablo. Okay, yung ikalawang paglalakbay na niya. Now remember, this is the start of propagation ng Christianity. Lumalawak na yung Kristyanismo. Di ba nag-umpisa muna sa 3,000? Tapos ilan? 5? Okay, so ngayon, kumalat na, dumadami na ng dumadami. Okay, dumadami na ng dumadami. At nakakatuwa kasi kanina may nakita ko sa TikTok na isang Hudyo. Jewish talaga siya, na ang sabi niya, ang pagkakaakala niya daw na ang New Testament ay para lang sa Gentiles. Yun ang sabi niya. Pero na-realize niya nung kanyang binabasa, hindi lang pala para sa Gentile ang New Testament. Para din pala sa mga Hudyo. So yun yung kanya na-realize. But remember, yung karamihan sa nangaral, mga Hudyo yun eh. Di ba? So, at saka nga, sabi natin, dominantly ng New Testament was written by Apostle. Sabihin natin na nakatuka kay Apostol Pablo. Okay? So again, doon sa second missionary journey, kumakalat na ang Kristyanismo. Okay? Tandaan nyo, yung pinagmulan natin ng 2025, way back sa 33 AD pa. At ang ginagawa natin, hinahatak natin kung paano ito nakarating sa atin. Para hindi naman tayo Kristiyano na pag tinanong ka kung Kristiyano ka, Kristiyano nga eh. Di ba? So at least you know why you are a Christian. Sabi nga, know why you believe and know what you believe in. Dapat alam mo kung bakit ka naniniwala at ano ang pinaniniwalaan mo. Kasi kung ikaw ay naniniwala na hindi mo alam ang pinaniniwalaan mo, anong tawag sa'yo? Anong tawag? Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo alam kung bakit pinaniniwalaan mo. Anong tawag sa'yo? Tanga. Ang hina nyo naman pumikap. Di ba? Bakit ka naniniwala sa isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo pinaniniwalaan? At bakit? So, ito yung dahilan kung bakit ko itinuturo sa inyo ito sapagkat ayaw ko na lalabas kayo sa simbahan ng Blessed na wala kayong alam kung bakit kayo naniniwala. Hindi ba? That is why meron kayong Sunday school. Kaya nga, school. School bukol. Kung minsan. Okay. Again, yung ikalawang misyonerong paglalakbay ni Apostol Pablo upang pakalatin ang Ebanghelyo para sa mga hindi Hudyo ay nag-umpisa noong 49 to 52 AD. Okay? Ito yung panahon ng kanyang, ang ginagamit nila ngayon is CE na, no? Ano yung CE? Ha? Christ? Hindi, CE. Before Christ existed, yung CE, Christ existed. Mas madali pang gawin yung AD at saka yung grad, di ba? Bakit pinahihirap yung BC at saka AD? Mas madali. Ewan ko, ba't pinagpapapalit-palitan? Common era. Common era. Huwag natin gamitin yung kasi ang era nando doon sa Quezon City. Nando sa Quezon City yun. Okay. So, AD tayo. Huwag tayo sa era-era na yan kasi meron nando sa Quezon City yan. Adomo. Okay. So ngayon, itong second missionary journey, itong ikalawang misyonerong paglalakbay ni Apostol Pablo, ang plano dito, palakasin at bisitahin yung mga simbahan na naitayo na. So ibig sabihin, iikot si Apostol Pablo sa mga lugar na ito, ang purpose niya ay upang palakasin at bisitahin yung mga Kristiyanong na itatag na. Bukod pa doon, ipahayag ang Ebanghelyo. Hindi lamang dito sa Asia o dito sa anong tawag mo sa Israel o Asia Minor, kundi ang plano ni Apostle Paul is to go to Europe.
para doon na ipangaral ang salita ng Panginoon. Ano ang mga country sa Europe? France. Nung araw kasi ibang mga pangalan yan. Germanic, Alemani, which is Germany. Ano pa? Akin na yung Bible ko. Meron akong kodigo dyan. Nasaan yung Bible? Ando sa bag ko. Merong Visigoth, nandiyan dyan ang Visigoth. In fact, ito yung mga bansa sa Europe na yung tinatawag na European Economic Community ngayon. Yan yung mga bansa na kung saan ay dating bansa na ang sabi dito sa huling panahon sila'y magtitipon-tipon para makasama doon sa labanan ng Megiddo o sa Battle of Armageddon. In fact, yung European Economic Community, that is only a restorations of the old Roman Empire. Roman Empire yan, yung European Economic Community ngayon na England, yung mga nagyayabang-yabang ngayon na lalaban daw sa Russia. Actually, yan yung old European Empire na nawala. Pinalitan ng Roman Catholic Church. Nag-spiritual, from being political, naging spiritual lang. So, yung Roman Empire, hindi yan nawawala. Ngayon, may revival. Yung European Economic Community is just a revival of the old Roman Empire. At yan lalabas ang Antichrist sa tropang yan. Okay? Anyway, bukod doon, patibayin ang pananampalataya. So basically, Apostle Paul will be going around. Ang purpose niya is not only preaching the Word of God in Europe, but also to strengthen the faith of the believers. Okay, magkodigo na tayo. Pakibasa ng 1536 ng Acts. Remember in Acts lahat ito ha? Kasi itong Acts, ito yung nagsabi ng kasaysayan ng Krisyanismo hanggang sa kamatayan ni Apostol Pablo. So Acts lahat yan. Acts 15:36. Pakibasa. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan, saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon, at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Okay. So sinabi ni Apostol Pablo kay Bernabe na dadalawin natin yung mga lumang simbahan na kanilang tinuruan. Tapos, pag nagawa na yon, tingnan natin doon sa Acts 15:22-29. Acts 15:22-29. Ano sabi doon? Kaya minabuti ng mga apostol. Kuya, ikaw na naman. Iba naman. Iba naman. Iba naman. Kaya minabuti ng mga apostol na Ikaw na uli. Mamaya. Iba. Pinadala nila ang sulat ng ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Judeo sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan galing din, magamat hindi namin sila inutusan. Kuman mo'y pinapagabot sa iyo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sumbong. Kasama sila ng ating mga minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubili kaya kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. 27. Sinusubukan namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasabi sa sulat nito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging sadya namin ay huwag na kayong katama ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kulang. 29. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyosan, ng dugo at ng hayop na binitig. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga bagay nito at mapapabuti kayo. Paalam. Okay. Ano ito? Ano nangyari dito? Na mga habilin? Okay, yung paalalang sulat. So, ibig sabihin, nandito yung ipaliwanag at ipatupad yung mga naging desisyon sa Jerusalem. Diba? Kasi remember, ang Jerusalem, yan yung parang pinaka-center nila eh. So, yung konseho ng Jerusalem. So, ito, kung ano man yung napapag-usapan doon sa Jerusalem, sa konseho ng Jerusalem, ipinapatupad nila yon.
Pero makikita rin natin dito that there was a time when Jerusalem nagkaroon ng famine dyan, talagang naghirap yung mga tao dyan sa Jerusalem. So yung nangyari naman doon sa labas ng mga Kristyano, nagtulong-tulong naman sila para tulungan ang Jerusalem para makabangon. Ganon ang ginagawa ng mga Christians. But remember, meron silang isang central office. May central office sila by that time. Pero nagkaroon tayo ng problema kasi yung Jerusalem noong 70 AD, yung 70 AD nagka-problema yan kasi na-conquer ni Titus noong 70 AD ang Jerusalem. So nagsabog-sabog ang Jerusalem. Nakabalik lamang from 70 AD, nakabalik lamang ang Hudyo sa Jerusalem 19. Kailan lang nakabalik? 1948. Okay? So from 70 AD, mapapansin natin yan kasi central yan eh. Yan yung central ng Christianity. Yan yung parang pinaka-central office. Pero nangyari noong 70 AD, sumabog lahat yan, nawala ang Jerusalem, pero nakabalik lamang ang mga Hudyo sa Jerusalem o ang Israel ay natayo uli. That was in 1948 by the help of Carlos Romulo, Pilipino. That is why ang Israel is very, very friendly with the Filipinos because it was Carlos P. Romulo who voted for, nag-iisang boto para may tayo ang bansang Israel, and Romulo was the president of the United Nations by then na binotohan niya. That is why merong Israel ngayon. Remember, it was Carlos P. Romulo, a Filipino, who voted. That is why there is a nation Israel. Kung kaya't makikita nyo, napakabait ng mga Israeli pagdating sa Pilipino. In fact, wala tayong visa ron. In fact, naglalagay sila ng pinakamalaking bandera sa disyerto, side by side with Israel and the Philippine flag. Naglalagyan. Yes, lahat. Kasi New Testament na yan eh. Hindi, talaga naman kasi, ako hindi rin ako kumakain doon. Hindi, ang kinakuha lang ni John, remember na ito yung mga Jewish, Pero ang sinasabi dito, dahilan sa nagkakaroon sila ng issue, nag-aaway-away sila doon. So kung for the sake, napapansin niyo, pag-aaralan natin yan sa Corinto, na for the sake of doon sa iba, para wag lang silang, kaya sabi niya, wag matisod, wag nyo na lang gawin. Pero dito, remember, hindi pa ito masyadong malakas kasi nga, nag-uumpisa pa lamang sila. Kasi hindi pa, mapapansin ninyo, ito'y galing sa Konseho ng Jerusalem. Pero pagdating na ni Apostol Pablo, na nag-aaway-away sila, katulad ng isyong ito, ano sabi ni Apostol Pablo sa taga-Corinto? Hindi yung kinakain nyo ang nakasasama. Di ba? At dahil inilalabas mo rin yan tungkol sa pagkain. Sa pag-aaralan natin yan, pag nag-issue ng Corinto. Kasi yan, remember that bago pa lang yung simbahan, nasa Jerusalem. Yes. Hindi. Nung si Pablo huli na eh. Nung si Pedro ay nangaral, marami ang nanampalataya, kumalat na rin silang lahat. So, ibig sabihin, nung dumating si Pablo, may mga simbahan na may mga dinatnan na si Pablo ng simbahan eh. Oo, sa Pentecost, nag-preach si Pedro, at saka doon si Peter, at saka doon sa isa pa sumunod. So, kumalat na yung lahat yan. Kasi si Jesus Christ na ang tinuturo eh. Gospel na. Remember everything dito, gospel lang ang tinuturo. Katulad yung tinuro ko sa inyo, si Jesus Christ lang ang tinuturo dito. So, this will be a difference. Ito ay naghihiwalay na doon sa katuruan ng batas sapagkat ito ang tinuturo ay biyaya. Pero tatandaan nyo, dahil ito'y bata, bata pa itong mga ito, so marami pa ring error. Oo, maraming error. Katulad yun yung sinasabi mo na yung iba ay nagsasabi pa na gumamit ng kautusan. Kaya nga doon sa Acts chapter 15, pag-aaralan natin na sinabihan ng konseho mismo ng Jerusalem na hindi sa kautusan, kundi sa biyaya. Pag-aaralan natin yan sa chapter 15. Kasi doon, nagkakaroon nga ng kaguluhan dahil bago pa eh. Kasi hintil ka, hindi ka naman sanay doon sa katuruan ng mga Hudyo. Yun mga Hudyo, hindi naman sila sa katuruan ng mga hintil. That is why when Apostle Paul was going around, Apostle Paul was polishing. Pinapolish na niya yung katuruan. Kaya nga mapapansin natin dito, ang dami-daming kaguluhan,
kung ano-ano kasi nga hindi pa solido yung katuruan. Doon naniniwala sila kay Jesus Christ pero hindi pa rin nila maalis yung influence coming from outside. That is why when Apostle Paul was going out sa missionary journey niya, Apostle Paul was trying to correct karamihan dyan. Kaya marami nagalit sa kanya dyan eh. Makakapansin nyo dyan, dahil kinukorek ni Apostle Paul, yung mga iba dyan talagang pinapatay siya. Remember no sa una, ibinaba siya doon sa, saan? Sa pader doon sa likod. Nilagay siya doon sa basket kasi they were trying to kill him. Because Apostle Paul not only trying to teach them the gospel, but Apostle Paul, even sa churches, sinasabi niya na, teka muna, kapatid, hindi ganyan, hindi ganyan, hindi ganyan. So he was trying to clean that up. So yun yung purpose ng missionary journey, pagtibayin ang pananampalataya. Kasi nga maraming mga error pa na pumapasok. Aside from teachings coming from outside, yung mga personal pa rin ng mga mananampalataya, kinakailangang i-polish. Kasi bago pa lang eh. Tayo ngayon, ang advantage natin ngayon, wala na tayong reason na magsabi na hindi natin alam sapagkat kaya nga tayo ay may Biblia. Kaya nga natin pinag-aaralan yung katuruan ni Apostle Pablo. Kasi Apostle Paul was now trying to clean up. And that is why, yung kanyang mga sulat, out of those letters ni Apostle Paul, doon tayo dapat matuto. Kaya nga, nakita ninyo, I'm trying to teach you, hindi lamang hugot ng hugot sa talata sa Biblia, but what I'm trying to do is to teach you the whole ng context. So ano ba yung Thessalonica? Mapag-aralan natin yung Corinto. Hindi yung kukuha ng isang talata tapos may naratibong sarili, ididikit yun. Hindi. Tayo ang susunod sa Diyos, hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Ang Biblia, tayo ang susunod sa Biblia, hindi ang Biblia ang susunod sa atin. That is the very reason why we have Sunday school. Comprende? Okay. So, ano yung areas of mission niya? Doon sa second missionary journey, ito yung pinuntahan ni Apostle Paul na lugar. Okay? At sabi nga, dito sa second, tandaan nyo ha, sa second missionary journey, ang sinulatang simbahan ni Apostle Pablo ay ang taga-Thessalonica. Okay, so mapapansin nyo sa Bible, may Thessalonians, di ba? So, Thessalonians was written by Apostle Paul, saan? Second missionary journey. So, doon sa Thessalonica, yung sulat ni Apostle Pablo sa taga-Thessalonica, hindi niya pinapagalitan. Kundi he was trying to tell them about the Lord Jesus Christ and His coming. Kasi yun din ang mga issue noon. Kailan ba dadating si Kristo? Yun yung mga usapan doon. So Apostle Paul was trying to tell them na yung sa Thessalonica, pag binasa nyo, he wrote that during that second missionary journey. Dami nyo na alam ha? Parang baka pagdating magturo na kayo sa Bible school ha? Okay. Nung siya'y pumunta sa Derbe at saka nandoon sa Derbe at saka sa Lystra, chapter 16, 1-5, pakibasa nyo. Tingnan natin dito kung sino ang kanya nakilala. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Lystra. May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Judeo at ang kanyang ama na may isang Grego. 2. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Lystra at sa Iconio kay Timoteo. 3. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang mga Judeo sa lungsod na iyon. Dahil alam nila lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. 4. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. 5. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib mga iglesia at araw-araw na nagdagdagan ang kanilang bilang. Okay, araw-araw, nadadagdagan ang bilang sa iglesia. Ibig sabihin, dumadami na dumadami. Pero, nung siya ay nandoon sa Derbe at Lystra, meron siyang nakilalang isang mananampalataya. Sino yon? Si Timoteo.
Now, saan nyo makikita si Timoteo? Unang sulat, 1st and 2nd Timothy. So, ibig sabihin, naintindihan nyo na noong pala sa second missionary journey, nung pumunta si Apostol Pablo sa Derbe at Lystra, nakilala niya si Timoteo at simula noon, si Timoteo ay hindi na humiwalay sa kanya. Ha? At si Timoteo, naging isang batang pastor. Naging batang pastor si Timoteo. Dahilan sa siya ay palaging kasama ni Apostol Pablo, siya ay natutong mangaral in the guidance, with the guidance of Apostle Paul. That is why nung si Apostol Pablo ay makulong, ano? Kasi naghiwalay din sila eh, hindi naman siya palaging kasama. So nung maghiwalay din siya, si Timoteo ay isang batang pastor na nangalaga ng simbahan. Ngayon, nung si Apostol Pablo, natandaan natin sa later on, nung si Apostol Pablo ay nakakulong na, sinulatan niya si Timoteo. 2 sulat ang pinadala niya. Sapagkat si Apostol Pablo sa huling edge ng life niya, dinala siya sa Roma para hatulan, nag-appeal siya kay Nero, kay Emperor Nero doon sa case niya, pero na-house arrest siya doon while he was there. Yung mga mananampalataya nasa palibot, dumadalaw sa kanya, yung iba naman sinusulatan niya, like si Timoteo. Now, ano ang issue ni Timoteo? Ang kanyang nanay ay Hudyo, pero ang kanyang tatay ay Grego. So, ibig sabihin, ano siya? Anong tawag doon? Sibra. Dalawang kulay. Alam niyo, naalala ko yung Sibra na yan eh. Nung kasi ako pumapasok sa Amerika, Truman, meron kaming mga eskwela na team. Pero nagbubulungan kasi ang kanyang kulay puti. Pero ang buhok niya, makulot, itim. So, ang tawag nila doon ay pangit. Pero yun ang tawag nila doon. Kasi dalawang kulay. So, si Timoteo ay, huwag naman Sibra. Si Timoteo ay haluan. Hindi si Juan, si Barnabas, si Mark. Hold on, sige. Ikaw na natin yan. Wala ako. Okay, kasi nga, sabi natin, di ba dito, ma-encounter natin yan. I-discuss natin yan. Ang si isa dito, tatandaan nyo si Bernabe. Si Bernabe ay humiwalay. Si Mark ay humiwalay. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat si Bernabe at saka si Apostle Paul, nagkasundo din sila. Hindi, makikita natin dito. Kasi naghumiwalay si Juan, di ba? Umalis. Nag-away sila doon. But at the end, mapapag-aralan din natin, nag-reconcile din si Apostle Paul at saka si Bernabe over Mark. So, walang awayan na nangyari doon. Okay. Anyway. So, anong ginawa ni Juan? Anong ginawa ni Apostle Paul kay Timoteo? Dahilan sa siya ay haluan. For the sake ng mga Hudyo na nandoon sa simbahan. Pinatuli ni Pablo si Timoteo. Bakit Okay, alang-alang sa mga Hudyo. Otherwise kasi, pupukpukin si Apostle Paul. Now remember, this is the issue, di ba? Sinasabi ko sa inyo na dahil bago pa yung simbahan. Pero pagdating ni Apostle Paul, nung sumulat siya sa taga-Roma, anong sabi niya? Walang pagkakaiba ang tuli at saka hindi tuli. So, andi dito yung Christianity on the process. Marami ang, ibig sabihin, hindi ganon kadali ang pinagdaanan ng Kristyanismo. Sapagkat during the time when Apostle Paul was doing this, pinopropagate niya ang daming problema. So, para wala na lang issue, ang sabi ni Apostle Paul, patuli ka. Patuli ka na. Kasi, bakit tinutuli ang mga Hudyo? Ilang araw? 8 days. Pagkatapos ng 8 days, bakit sila tinutuli? Ito yung covenant nila kay Abraham. Di ba? Ito yung covenant Abrahamic, yung circumcision. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino naman, they're doing it, or everyone, or the Gentiles are doing it for hygienic reason. But the Jewish are doing this because of the covenant. Yun ang magkakaiba. Okay.
Alam nyo ba kami? Alam nyo ba kami? Alam nyo kami kasi sa medical mission, nagtutuli kami. Oh, iba-ibang klaseng tuli eh. Meron kaming tawag dito, laser may mga laser, meron namang cut. Pero alam nyo ba na may grupo dito sa atin sa Pilipinas na allowed silang magpatuli hanggang 3 beses? Yes. Anong tutuloyin pa? O parang bulaklak na. I'm not kidding. I'm not kidding. Binabalatan. Oo, kasi ako nagtutuli ako eh. Binabalatan na. Wala na matira. Oo. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano, may tawag sila doon eh. Hanggang 3 yun. Hanggang 3. Hindi, skinless German cat yun. Skinless yung German cat. Ito hindi. Hanggang 3 beses. Maniwala kayo. Hindi, di ko na. Pagdating sa amin, magpapaano uli. Papatuli uli. Eh, di tutuliin mo uli. Di another cut uli. Another tayo uli. Hanggang 3. Oo. Eh, customary nila yun eh. Hindi, iba yun. Iba yun. Ito talaga, they are allowed. This is a custom nila. Ano? This is a custom nila that they are allowed to be circumcised ng 3 beses. At ako nagkakala ko dito. Siguro, mga padalawa. Kaya nga ang itsura nito parang bulaklak na yan. Bulaklak na yan. Anyway, napunta tayo sa tuli. Okay. Sa Efeso, pumunta sila sa Efeso. Pakibasa yung Ephesians 18 to 21. Chapter 18 to 21. Ano ba ito? Gawa. Nasa Efeso sila noon. Remember that they were in Efeso, nasa Efeso sila. Ito yung nawala ko dito kasi dapat may Efeso dito. Okay, nasa Efeso sila doon. Anong sabi doon sa Gawa 18 to 21? Hindi, 18 to 21. Ito dito, dapat dito merong ano. Ilagay nyo na lang dito. Gawa 18. Gawa 18. Ito pala, 9, oh, nandito ko pa nilagay. Gawa 18. Gawa, nasa na ba? Gawa 16. 18 gabi 1. Teka muna. Bago tayo pumunta ron. 16 po. Teka muna. Ayoko mawala kasi magkadugtong to. Ayoko mawala ito. Ang layo ko na pala. Kasi kayo ng tuli. Okay, dito muna tayo sa ano. Grabe kayo. Acts 16, 6 to 7 muna. 16 verses 6 and 7. Ang layo ko na tuloy. Verse 6, sapagkat pinaliwala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. 7, pagdating sa hangganan ng Misaya, nais nilang pumasok sa Bithynia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu sa Espiritu ni Jesus. Okay, yun na yun? Okay. Minention dyan ang Galatian. Ano? Basically, ang Galatians kasi, these are the Gallic people. Ano? Yung mga Gallic people, kaya nga Galatians yan, normally, ito yung lugar na kung saan ay probably part ng Ukraine. Andiyan yan sa area na yan. Eh. Kasi ang Asia Minor dito, pagkatas ng Asia Minor, Turkey ito, ang Turkey kasi ang boundary ng Europe. Yung Turkey na yan, pag tumawid ka ng Turkey, Europe na yan eh. So, yung Asia Minor, na kailang pinanggagalingan, pinagtuturuan, basically ang Asia Minor, sakop yan ng Turkey. So, they were already there. So, di ba, ang sabi natin, ipapunta siya ng Europe. Now, yung Galatia is basically, ito yung, ang kuwan ko dito kasi ito yung mga Gallic people na during that time, ito yung mga Germanic people na ang trabaho nila magpastol ng mga tupa. Ano? In fact, these people, pag pinag-aralan nyo ang history ng Ukraine, kaya hanggang ngayon nag-aaway, kasi sabi ni Putin yung mga Nazi, yung portion doon sa West. So, ito pa rin yan. No? Pa rin. So, ibig sabihin, yung mga Gallic people na ito, even sa Europe, until now, they are still existing, nandoon pa rin. At karamihan itong mga ito, hindi ito Roman Catholic, ito yung mga Greek Orthodox. Mga Orthodox yung mga yan. Hindi sila Roman Catholic, Eastern Church sila. Pero ang alam ko, ang Ukraine, nakisama na rin doon sa nakipag-peace na rin yung patriarch nila doon sa Pope. Kaya nagagalit din yung Russia kasi talagang
die-hard na Orthodox yung mga yan. Anyway, so nakaabot sila doon, pero pinagbawalan sila ng Espiritu ng Panginoon papunta sa... Saan sila pupunta? Bithynia, no? At ibig sabihin, yung palang, pag ikaw pala ay nangangaral, pag ikaw pala ay nangangaral ng Ebanghelyo. Now remember, hindi yung peke ha, hindi yung mga Ebanghelyo na IBAN. Ito Ebanghelyo talaga. So ibig sabihin, if you are a person doing a missionary work, it is the Spirit of the Lord that do things on you. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay nagme-mission, hindi ikaw na nagme-mission sa sarili mo, but you are only doing this in obedience and in the guidance of the Spirit of God. So you are just an instrument. Ano? Ikaw ay instrumento lamang. Nakita natin kay Apostle Paul at saka kay Bernabe na even though they are willing to go there, but the Spirit of the Lord says no sa panaginip, so hindi sila tumuloy. So, for whatever reason, hindi natin alam. So, siyempre, for the safety pa rin yan. Mahaba ito masyado. Doon sa 16:11 to 40, masyado mahaba. Pero tingnan natin ito, kahit konti lang. Pag meron akong hahanapin dito, pakibasa nyo. 16 to 11 to 40, mahaba. Pero bilisan lang natin, may kukunin lang tayo kasi merong special na pangyayari na ganap dito. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglayag papuntang sa Motrasya at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman doon, napunta kami sa Filipos at isang kolonyang Romano at kamunang ito sa dapat doon ng Macedonia. Hindi kami doon ilang araw at ng araw ng pamamahigan, lumakas kami ng Luzon at napunta sa Tabing-Ilog sa pag-aakala doon ay kaya tinipunan ng mga Hudyo upang manalangin. At kung kami ang makitalusot sa mga babae na nagkakabit doon. Kabilang dito ang isang sumasama sa Diyos na nagmangalay Lydia na taga Thyatira. Siya isang negosyante at nagtitinda ng pamamahaling perang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniniwalaan ang pinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung tuturin po ninyo ako tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman natin ang kanyang paanyaya. Okay, sino to? Anong ginagawa? May mga babae daw na nagmamarites ba? Anong ginagawa ng mga kababaihan? Nagtitipon sila. Meron daw isang babae doon na, ano? Si Lydia. Ano si Lydia? Merchant. O ano yung merchant? Negosyante ng mga tela. Ano? Now, tandaan ninyo, ang sabi dito, binuksan ng Panginoon ang kanyang isipan. Now, remember, kahit ang pananampalataya ng isang tao, hindi ka basta pwedeng maniwala kung hindi mismo ang Diyos ang nagbubukas nito. So, ibig sabihin, kung ikaw pala ay mananampalataya, hindi ito sa sarili mong kusa. Ayon sa katuruan ng Biblia, sinasabi dito, ikaw ay nanampalataya hindi dahil sa ginusto mong manampalataya, kundi dahil sa binuksan ng Diyos ang iyong isipan. Mapapansin nyo na napakaraming mga nanggaling sa bilangguan, maraming mga loko-loko, merong kung ano-ano ang karanasan sa buhay, pero bigla silang nanampalataya at naging tagasunod ni Kristo. Bakit? Binuksan ng Diyos ang kanilang isipan. Pero may ibig sabihin na ang may pandinig ang mga matay makakita. Kasi may ganun yung talinhaga. Talinhaga yun ng Panginoon eh. Di ba? So when Jesus Christ was talking about, anong reason kasi ganito? Anong reason ng talinhaga? May reason ng talinhaga eh. Ang reason ng talinhaga sinasabi dito na sinasabi niya yung makalupang kwento na merong makalangit na kahulugan. Ang unang reason dito para maitago eh. Yan ang reason. Sinasabi niya para niya maitago. Pero, yung nagre-react dito, binubuksan ang isipan, nagre-react ng positive. Pero the very reason why he was talking about or telling about the talinhaga, the parable, is for those people na sabi niya, ito ay makalupang kwento na merong makalangit na makahulugan. At yung mga nagre-reply dito, yun ang nagiging mananampalataya. But even then, pag nakita natin, it is still
Hindi ka pala basta pwede lang maniwala, not unless it is the God who opens your mind. So, si Lydia ay isang merchant at pagkatapos ay nanampalataya at sina Apostol Pablo, kanya kasama ang kanyang kasamahan, saan nagpunta? Saan pumunta? Sa bahay ni Lydia. Anong ginawa? Doon muna sila tumuloy. Okay. Kasi ito, naging house church na ito. Dumami na to ng dumami. Naging house church na yan. Doon kay Lydia. Meron pa yan, si Lydia, meron pa yan. Sumama ito eh. Naging mga kasama niya ito. Karamihan kasi dito, siyempre, pagka ikaw ay nagmi-mission, kinakailangan nyo ng gastusin. Bibili kayo ng pagkain. Itong mga kababaihan dito, karamihan sa mga tumulong sa kanila dito, kababaihan. Ito, katulad ni Lydia, merchant yan, so most likely, ang kanyang contributions is basically more on finances or sa logistics. Kasi meron siyang kita eh. At ang kanyang binibenta ay hindi ordinaryong tela. Kasi bakit? Mamahalin yung kasi ube, lilak. Yung mga lilak na yun para sa mga hari. Kasi royal clothes yun. So yun ang tinda ni So malaki ang kinikita ni Lydia. Nung sumama na si Lydia sa pananampalataya, ay katulong na rin siya sa pagbibigay sa ating sa gawain ng simbahan. Dito rin sa atin, merong mga kapatiran tayo na wala dito pero nakita nyo tumutulong sa simbahan. Yun yung mga Lydia ng kasulatan. Okay. Doon sa gawa 17:1, mahaba ito, hanggang 9. Si Lydia na sa Paris. Oo, si Lydia nasa Paris. Lydia Paris. Okay. 17:1-9. 17:1-9. Hindi natin ito tatapusin. Nasabihin sa akin, kailangan tumigil kasi mahaba ito. 17:1-9. Dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica ng mga Hudyo. Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya doon. Sa loob ng 3 magkasunod na araw ng pamamahiya, siya ay makipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. 3. Pinaliwanag niya at pinatunayan ang ng magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Or naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Dahil din ang maraming kababaihang kilala sa lungsod. At ang napakaraming debotong Grego. Ay ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya inipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Lusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. 6. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinalagkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ang nalusod. Yan ang kanasigaw. Ating lungsod ay napasok ng taong nanggugulo kahit saan makarating. 7. At sila ay pinatuloy ni Jason. Nilalabag nila lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nila may ibang panghari na ang pangalan Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang pinuno ng lungsod dahil sa sinigawang ito. Dahil si Jason at ang kanyang mga kasama ay pinagmulta ng mga pinuno bago ay pinalaya. Okay. Ano nangyari? Nagkagulo. Everywhere Apostle Paul and his group nagpunta, nagkikreate sila ng chaos. Bakit?
Kasi yung ibang, pag sila'y nangaral, marami ang naniniwala. Now, ang problema ganito. Yung mga Hudyo daw, ang sabi dito ay maraming Hudyo rin ang naniwala. Pero marami ding Hudyo ang hindi naniwala. Yung mga hindi naniwalang Hudyo ay gumawa ng gulo. Actually, sila ang gumawa ng gulo. Anong ginawa ng mga Hudyo para wag silang ma-implicate? Anong ginawa nila? Taong grasa. Yung mga palaboy daw, inipon-ipon nila para hanapin sina Apostle Paul saka si Silas. Pero hindi nila makita, so ang tinira nila si Jason at yung mga kapatid. Ngayon, anong nangyari? Ang sabi nila, kasi ito daw si Jason at saka yung bisita ni Jason ay nagtuturo na meron pang ibang hari bukod sa hari ng Roma o emperador ng Roma. So nagkaroon ng gulo dahil hindi mo po pwedeng usurp yung power ng emperor. Now, yung sinasabi na sa Jesus Christ ay king, he is the king of the Jew. Kaya nga yung mga Hudyo nagalit. Kasi wala naman silang Jesus Christ na king of the Jew eh. So aside from that, nagalit din. So nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng commotion, hinanap nila, hindi na nakita. Pero ang pinarusahan nila ay si Jason pinagmulta. Buti, multa-multa lang. Pero kinaladkad din sila, di ba? Pinahirapan din sila. So nakita ninyo kung paano ang timeline ng Christianity, na ibig sabihin, kayo nakaupo dito, pakain-kain lang ng pansit, pero hindi nyo napapansin nyo kung gaano kahirap yung pagdating sa inyo na Christianity. So, you should not, or we should not be taking for granted the faith that we have, because the faith that we have right now is not an easy journey. Hindi madaling journey yan para makarating sa atin. Tayo pa easy-easy lang, pakain-kain ng pansit, di ba, paglalakad-lakad. And yet, when we look at the timeline of history, makita ninyo, ito bago pa lang to ha. Ito 180 pa lang. Pag dumating na kayo sa 300, 500 hanggang 16th century, naku, maniwala kayo. Grabe talaga. Pero ito medyo mild pa. Okay, so hanap tayo ng mas maganda. Okay, last na. Marami time na tayo. O last na lang to. Last na lang to. Itong isang to. Acts 18, 1 to 17, pakibasa nyo lang. Basahin na lang natin dire-diretso. Kuya, pakibasa mo. Bilisan mo lang. 17. Para tingnan lang natin to. I-match lang natin to. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto, nakilala niya roon sa Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Parating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayan sa Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo. At dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabaho kasama nila. 4. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisipag niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. 5. Nang dumating sila sa Timoteo sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buon niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ay Kristo. 6. Nang siya'y salungatin at daitin ng mga ito, pinagpag niya ang alikabok sa kanilang pinakababala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo ay mapahamak. Hindi na kayo sasagutin iyon. Mula ngayon ay sa mga natin na ako ay mga ngaral. 7. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Tishon. Isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng mga sinagoga ang bahay nito. 8. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nananalig sa Panginoon. Marami pa mga taga-Korinto na nakikinig kay Pablo at sumasampalataya at nakipag-bautismo. 9. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa makita ng isang pagpapalagay sa akin. Huwag kang matakot. Pagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang luluhin. Pagkat ako nasa iyo, hindi ka maano sapagkat marami akong karasunod sa iyo. 11. Kaya nanatili siya roon at pinangaral niya sa salita ng sa laban sa tao at kalahati. 12. Subalit nang si
si Galio ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang Hudyo sa paglakip kay Pablo at pagdala sa kanya sa puman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, hinihikayat ng tawang ito ang mga mamayan sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. 14. Salita na sana si Pablo nang sabihin ni Galio, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. 15. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita sa pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya kayo na bahalang lumutas niyan. Ayaw ko pumatol sa bagay na iyan. 16. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. 17. Kaya si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman. Hindi naman iyon ang pinansin ni Galio. Okay, ito last na to. Puring. Ilang sulat ang ginawa ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto? Dalawa. Unang Korinto at ikalawang Korinto. Ang Korinto kasi is a city pero ito ay port area. No, port area ito. Ngayon, ang sabi dito, gano'n daw katagal siya dito? 1.5 year. So matagal din. So ngayon, ang problema dito ay bakit inaway si Apostle Pablo? Anong ginagawa niya? Meron silang nakilala dito. Sino nakilala niya? Si Aquila at Priscilla. Diba? Actually, ito si Aquila at si Priscilla, ito si Lydia, nakasama ito. Ito yung mga grupo na mga merchant ito na napakalaki ang tulong sa gawain noong nagbabago pa lang. At si Apostle Paul, Priscilla, nakila ng trabaho nila? Manggagawa ng tolda, tent maker. And Apostle Paul also he was a tent maker. So, aside from siguro, nung siya umalis na sa pagiging Pharisees, so wala na siyang trabaho, so naging tent maker siya. Manggagawa ng tolda. At siya ay para sa kabubuhay niya, so sumama rin siya dito kay Priscilla Aquila sapagkat ito rin yung hanap buhay nila. Sila ay manggagawa ng tolda. Okay. Maraming hintil ang tumanggap sa Panginoon, subalit maraming Hudyo ang patuloy na tumutol sa Kanya at huwag kang matakot, maraming pang tao sa lungsod nito. So nakita natin, dito tayo titigil, Acts 18 na ito, sa Corinto, remember, nakita natin yung Thessalonica, di ba? Sumulat siya dyan, sumulat din siya dito sa Corinth, sumulat din siya dito sa Filipos, sumulat din siya dito sa Galatia. So ibig sabihin, itong mga lugar na ito ay dinaanan na ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, kapag nakita niyo yung Galatia doon sa Bible, mapapansin ninyo na ito pala yung lugar na kung saan si Apostol Pablo ay dumaan doon para sa kanyang missionary journey. At doon sa second missionary journey, nandoon yung mga yan. Later on, tumatagal ang panahon, nagkakaproblema dyan. That is why Apostle Paul was writing them letter. Most especially itong Galatia na ito. Itong problema kasing, itong dalawang ito ang problema eh. Ito ang problematic na simbahan. Dalawang yan. At later on, makita natin dito. Now, ito, isang maganda. Last line na ito. Ano ang ginawa ni na Apostol Pablo doon sa mga Hudyo na ayaw manampalataya? Anong ginawa nila? Yung kanilang panyapak, yung alikabok, dahil hindi kayo nananampalataya, pinagpag nila yung paan nila. Later on, alamin ko kung bakit, anong reason, bakit pinapagpag yung, kanya-kanyang tradition kasi yan eh. Kanya-kanyang kahulugan. Pero wag naman kayo pupunta doon kapag kayo ay nagpunta sa kapitbahay ninyo at sinabihan nyo tungkol sa Panginoon na tayo tumanggap, pupunta ka doon sa harapan, hoy, tingnan mo ako. Anong ginagawa mo? Nagpapagpag ako. Sabi, pag hindi na nampalataya doon sa Bible, pinapagpag yung paa. Hindi naman gagawin nyo kasi ibang kultura yon, di ba? So, okay, may natutuhan ba kayo? Halfway pa lang tayo, marami pa tayo. But remember, pag nakita nyo yung Galatia at saka yung Corinth at Thessalonica, these are the places where Apostle Paul and his group went to.
Stinusin. Ito yung napunit sa stinuli. Yan na lang natira. Sumpain ang first, sumpain ang mga hindi nangangaral ng isang helya maliban dito. Di ba si Acts 2 sa 1, Galatians 1:8-9. Okay. Kaya nga, ito yan eh. Sabi ko sa'yo, di ba yung mga Gallic people, matitigas ang ulo niyan. This was also the time kasi merong panibagong, hindi naman panibagong katuruan, kasi marami ding Hudyo ang nanampalataya dyan sa Galacia. Ang nangyari kasi dito, di ba yung biyaya ang turo ng tungkol sa Panginoon? Itong mga Hudyo na ito na sumama sa simbahan, ang sabi nila, okay ang biyaya, pero dagdagan natin ng Ten Commandments. Dagdagan natin ng batas. So ito, nagme-merge na ganito, nagalit si Apostol Pablo. Kasi sabi niya, bakit niyo pinapayagan sapagkat ang katuruan ay biyaya, walang kasamang gawa. Kaya di ba faith alone ito? Kaya ito yung issue dito ng good works at saka ano eh. So ito yon sa Galacia. Okay. Offering. Offering. Closing. Bago mag-close. Excuse me. Maganda sana kung lahat kayo mabigyan ko nito. Oh. Yes po. Ito kasi ito ay itong pinag-aaralan natin. Ito ay maganda to. Gagawin ko lang na maliit para lahat kayo meron ng missionary journey. Yung kaluluwa nito umakyat na sa langit.